Yeah. Be, ano? Sundayin ako ni Brian sa kanto. Grabe sa Manila, oh. 7 AM. Ganito katirik yung araw. My good. Good morning, guys. Dito ulit tayo sa Manila. Another morning sa Manila. So, ngayon pupunta kaming airport kasi susunduin namin yung tatay namin. Paprangkin namin si daddy kasi hindi niya alam na marunong ako gumamit nitong Fortuner. Kasi ang madalas niya nakikita ay yung Honda City na gamit ko. Ngayon, hindi niya alam. Medyo kabado pa naman yun sa Manila, sa driving ng Manila. Kasi probinsya nga siya. Tsaka siya palagi nag-drive. Tsaka siya palagi nagda-drive sa amin. Simula nung bata-bata pa lang kami. Ina, may nagpark sa ano? May nag-aakyat dyan na ano, na may nagbababa na bus, kaliwa ka. Gago. Ano? Hindi normal yan dito, gago. Tangina pa ng bridge. You motherfucker, Bluetooth, butcher. Ayun na. Tignan nyo muna to. Yan. Ito yung malupit na daan dito sa Manila. So, kakanang ka. Over the tapos bridge. Tapos 50-50 yung chance of survival dyan. Eh, no right turn na. Meron dyan, aakyat ka. To Faraday? This is a Faraday. Yan. Ay, aakyat ka. Kanan. Yan. Simula bata pa lang kami. Yun nga, dito kami na lumaki, no? So alam namin in and outs ng Manila. So sa vlog na to, i-breakdown ko kung bakit magandang tumira dito sa Manila. Anyway, ang number one reason na nasa Manila ka, syempre magandang opportunity, no? May kapatid ako at saka isa na rin ako doon na high school graduate lang, pero maganda pa rin yung kinikita ngayon, no? Sabihin natin 6 digit yung income namin, pero high school graduate lang kami. Well, dito sa Manila, marami kasi ditong applyan. Yung mga international na pag-a-applyan mo, nandito lahat sa Manila. Tapos, dikit-dikit dito yung mga opportunity nga, yung mga trabaho, napakarami dito. Yun yung reason din na bakit ang daming tao dito sa Manila. So, dahil marami opportunity dito, mas mataas yung minimum rate dito. So, automatically, ito yung pinakamataas sa buong bansa. Kaya maganda yung Manila. Dahil medyo mataas nga yung minimum rate dito, pag pinadala mo naman sa probinsya, sa pamilya mo, syempre, mas malaking tulong sa kanila yun, no? Mas maganda yung, syempre, mas maganda yung bigayan, eh. So, yun yung unang pinupuntahan talaga dito sa Manila. Kaya sobrang dami ditong galing province na nagpupunta talaga dito. Para syempre, yun nga, good opportunity, no? Dami. I love you. Wala si Davis, dala na ako ng driver. Diba? Hi. Alay ka pa yan, kapatid ko. Galing Germany. Anak ni Alvin. Pastor siya sa Lutheran. Mura na eh. Nagkasabay lang kayo dito? Oo, dito lang kami nakita. Galing sa Germany. Ito ng driver mo. Ano eh? Basta? Let's talk. Ano naman yan? Saan ka mo po yan? Ma! Dito, Tuy. Dito. Ito sa... Huwag magsabangan na siya. Sige. Kasi nagamit nyo. Ano? Drive. Ah. Ano mag-drive? Ha? First time ko yun eh. Okay. Diyan na mag-drive. Sige, okay. Di marunong yan. Ay. Sige mo. No, Bray? Ha? Tinuturuan ako nakaraan. Tinuturuan ko siya kanina eh. Kumano? Paano tumakbo? I-adjust mo yung upuan. Nakaset sa akin yan eh. Ano? Bisit niya sa Hello. likod natin. Hayaan mo siya. Kaaway niya yung guard, no? Bakit? Away nga. Kanina pa yan eh. Away Ayan, niyo. tawag siya na. Nakita mo yan! Walang tawag na please. First time ko, medyo hawak kayo. Seatbelt. Ay, kayo. Bakit, Dad? Ay, sanay ka na dito eh. Ay, hindi. Ano na ako ngayon kasi motor na ako eh. Motor na yun. Ako mag-drive dito. Kayang-kaya ko yan. Ito ang traffic doon?
So nandito kami ngayon sa Intramuros, kung saan laging dinadalaw dito sa Manila. Kung hindi nyo to alam, dito yung oldest na historical walled city ng Pilipinas. Ito. Sa tulad nitong anong to, 450 years na yung simbahan na yan. 450 years. Yan. Meron sila museum dito sa loob. So kung pupunta kayo dito sa Manila, ito yung puntahan nyo. じゃあ皆さんバス来るんですけれども待っててください。So matagal na dito yung mga ganitong ano nila, diskarte nila, no? Tourism talaga yung diskarte ng mga tao dito. Kahit yung mga nakatira dito sa area, yun yung trabaho nila, mga tourist guide. Sa pangalawang reason kaya maganda dito sa Manila, 24/7 lahat, no? May mga 7-Eleven dito, kahit dito sa old city na to ng Intramuros, 24/7 pa rin to. Ngayon, kung may kailangan ka 3 AM, kumbaga kayang-kaya mong bilhin. Kumbaga kung gusto mong kumain ng alas 12 ng madaling araw, ng midnight, pwede kang kumain dito. Ayun yung maganda dito kasi sa mga provinces, 'di ba, madalas mga 9 PM wala nang mabibilhan o wala nang makakainan. Dito 24/7. So, minsan nga mas maganda pa or mas maliwanag pa yung Manila pag mga 1 AM na. May mga places dito na buhay pagkagabi. So etong area na to, tulad nito, old city na to, no? Pero gising pa rin to. 2 AM pumunta ka dito, pwede. Hindi lang open yung mga museum, pero open pa rin yung mga establishment, yung ibang bilihan, no? Okay. So, available for lease, oh. Pwede magtayo ng business. Ang pangatlong the best sa Manila para sa akin is nandito kasi yung mga the best na mga facility. Kunwari nagkaroon ka ng emergency sa health, andun yung mga the best na kahit sa government na hospitals, andito yung PGH, yung pinaka the best na siguro to sa sa Pilipinas. Tapos yung mga kahit na mga sinihan, andito yung the best na mga sinihan, andito yung mga the best na Best parking, bayad lahat. na parking. Bayad lahat dito. Tulad na lang ng mga entertainment area or entertainment city, nandito rin yung mga the best na sample casino. Tapos tulad nga sinabi ko kanina, nandyan din yung mga opportunities, kahit yung mga the best na agencies nandito. Nakita nyo to, yan, mga nag-a-apply yan, Seaman yan, yung sinasabi ko sa may opportunity dito sa Manila yan, Seaman agency, kahit dito sa area na tourist spot, no? Yeah. Nakita niyo yung wall niyan, yung taas na yan, ano yan, tinatambayan ng mga estudyante yan pagka may pasok sila. Ito, yung taas na yan, sobrang lawak yan, malaki kasi, mataba yung wall na yan, oh. So nandiyan yung mga estudyante, kasi ito halos lahat dito sa area na to puro school yan, mga letran, 300 years na school, ganun yan, yung school na yan, yan. At
isa sa magandang reason kung bakit maganda sa Manila is dahil accessible sa lahat, no? So, kunwari, malapit ka sa palengke, malapit ka sa embassy, malapit ka sa mga appliance, sa mga job fair, malapit ka sa mga 7-Eleven, sa ospital, malapit ka. International airport, nandun. Malapit lang din. Most of the things that you need, no, kaya mong lakarin. Kumbaga, kung may tiyaga ka, kaya mong lakarin. Kung mag-a-apply ka, wala kang pera, kaya mong lakarin. So, isa yun sa magandang reason kung bakit maganda rin tumira dito talaga. Tsaka yun nga, mahalaga din yung sa hospital. Kasi pag may nangyari sa'yo, at least, madali kang, asin sa amin, sa bahay, mga 2 kanto lang, hospital na eh. Tikman mo yan, yan. Yung ano nila, salmon. Bulalo. Sige. Sarap? Fantastic. Sarap na. Gutom ka na rin ba? Sarap niya. Ah, Dad. Ang ano mo, experience mo? Di ba after 25 years? Sarap na. Mas kung saan eh, ulo na lang. Pang sinigang. Sinigang. Sarap ito. Isa pa na ito, te. Dandan mo din. Parang kilalang. May lasang dagat. Baluarte. Sea urchin. Ang weird na lasa ko yan. Oh. Para siyang Seaweed. Ang siyang ubak. Parang sa putak. Oo. Kakaiba. Look, gumito. Saan masarap? Look, gumito. Isda sa bato. First time ko to. Ito natin. Isda sa bato. Ito, masarap. Masarap. Isda sa bato. Kapasang ka na tipid. Stonefish. Kanang tunay. Isa to sa masarap sa Manila. Yan. Masasarap na restaurant. Saka international na restaurants. Aragan. Kaya masarap din magsipag sa Manila. Kasi pagka hindi ka masipag, wala. Mga